105.9 True FM, dito tayo sa totoo, kapatid. Hi! Happy Monday! Aba, 8 minutes na makalipas alas 12 ng tanghali. Welcome na nga po sa ating programang H2H, Heart to Heart, with yours truly, Kuya Poy. Ayan, nako, kumusta na po ba ang dalawang araw na lang, magpapasko na? Oho, kumusta ba ang inyong energy levels dyan? O sa inyong mga nagki-Christmas rush, sa inyong mga may pambili? Sige, oo, tira lang. Pero kapag wala, aba, tama na, wag na mamroblema. Oo, ala na palang pere. Di ba? Wala. Yung iba maghahabol daw, maghahabol. Walang dapat habulin. Oo, wala naman nang bibilhin. O, wala na rin pang bili. Okay, pero eto, meron ka mang balak na pagkagastusan o wala, basta ang isang malinaw dyan ay meron po kaming pamimigay na tatlong 250 pesos na cash dito sa ating programa. Kaya naman sa isang oras natin pagsasama, wala nang bibitiw mga kapatid. Samahan nyo na nga po ang inyong Kuya Poy. Marami tayo mga pag-uusapan. Meron tayong love question of the day. Meron din po tayong confessions. At syempre, meron din tayong Dear Kuya Poy. At patuloy nga po ang aming pag-iimbita, lalong-lalo na sa mga medyo nakakaramdam ng lungkot o kaya naman ay feeling emotional lang. Hindi naman pagka sinabi kasing emotional, nalulungkot lang ang mga tao. Yung iba naman ay masayang-masaya. 'Di ba? Kapag dumarating ang ganitong mga panahon na magpapasko, yung iba ngayon lang nakakapagpahinga, ngayon lang nagkakaroon ng mga reflection at literal na ngayon lang nakikita ulit ang kanilang mga reflection sa salamin sa sobrang pagkabisi sa mga pinaggagawa sa buhay dahil ngayon lang sila magte-take ng kanilang Christmas break, ayan, o ng holidays, okay? Kaya naman happy holidays po sa inyo mga kapatid. Ayan, at ini-invite nga po namin na pwedeng-pwede kayong sumulat sa amin. Ayan, dito sa Dear Kuya Poy para sa inyong mga kwento. Nakaka-inspire ba yan? Welcome yan dito. Mapupulutan ba natin ng leksyon yan? Welcome po yan dito. O kaya naman ay meron kang gustong itanong, welcome na welcome din po yan. At hindi lang naman si Kuya Poy ang sumasagot dahil very active din, very actively participating ang ating maraming mga listeners and viewers. Kaya naman yung iba, hindi ko pa nga sinasabi, nag-share na yung iba ng live streaming natin, di ba? Kaya naman ikaw din, gawin mo na yun para makarating na sa yung friend of a friend of a friend of a friend of a friend. Ang diba ang isineshare natin na live streaming everyday at syempre ilakas nyo na nga rin po ang inyong mga radyo. Unahin natin of course sa 105.9 sa radyo po yan, sa FM na malinaw na napapakinggan dito sa Metro and Mega Manila at ganun din sa ating nga pong live streaming, hanapin lamang online ang True FM FB page. Ayan, sa 105.9. At syempre, pwede rin po para sa mga updates naman ng iba pa nating mga aktibidades at ng iba pa mga balita, ng mga updates. Eto. Hanapin nyo na nga po, i-follow nyo na ang True Network PH. Sa iba't ibang mga social media platforms po yan mga kapatid. Tayo ay nakikita, napapakinggan sa TikTok, sa Instagram, sa Threads, sa X, sa Twitter. Ayan yung dating Twitter po yan. Sa YouTube. At syempre nga sa ating Facebook at sa podcasts din. Ayan, saan ba pinakakomportable ka? Nandun ang True FM. At yan ang True. Yan po ang True to O. Ayun. At syempre, nako, eto na. Bibigay ko na muna sa inyo ang ating love question of the day. Okay. Love question of the day, pipigilan mo ba ang taong may crush na crush sa'yo kapag taken ka na? Diba? Ang ganda-ganda mo naman. Ang sexy-sexy mo naman. Like kita. Love na nga yata yung mga parinig na ganyan, taken ka na. Tumigil ka na. Magagalit ako sa'yo. Yan, ganun ba ang hirit mo? Or, sige lang. Na-appreciate mo ako Ayan, mga ganyan. Kaya naman, pogi-pogi mo naman. Baka naman pwede na maging tayo, ganyan-ganyan. Ay, sorry miss. Parang ginagawa ni Kuya Poy. Ay, sorry. Wala, taken na ako Taken lang. Mamaya. Taken.
Taken lang pala mamaya. Okay. Ayan. Kaya ikaw kapatid, pipigilan mo ba yung isang taong may crush na crush sa'yo kapag taken ka na? Minsan naman kasi ang hirap naman din sabihin na, naku, huwag ka nang magkandara pa dyan, huwag ka nang magkanda gigil-gigil dyan. Taken na ako alam mo na yun. O hahayaan mo lang siya. Meron naman din kasi mga ganun lang, ano? Oo, ano ba ang style mo kapatid? Sige, sagutin mo na ang ating love question of the day para sa tsansa dahil malamang isa po dyan ang huhugutin namin, ano? O mapaghuhugutan natin, love question of the day doon sa ating confessions at sa Dear Kuya Poy comment at sa inyong mga advice din. Opo, dyan manggagaling ang tatlo o ang isa sa tatlong ipamimigay natin at 250 pesos na cash for today. Kaya naman sa ngayon, at 16 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, halika na, samahan nyo na nga po ako, tihintayin ko na rin ang inyong mga H2H Astig advice. Dahil eto na ang ating H2H Astig Confessions. ilang taon nang natotorpe. Oo, mahina ang loob nito mga kausap natin na si Yael. Hanggang nakaw na tingin na lang daw yung kanyang ginagawa, ha? O yun lang daw yung kaya niyang gawin sa babaeng pinapangarap niya na napakatagal na. Especially nga itong si Jenjen. Ba, kapangalan pa nung Jenjen namin dito, ha? Ay hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung saan siya huhugot ng lakas ng loob na aminin ang totoong nararamdaman niya para kay Jenjen. Hanggang ngayon, umaasa pa rin daw itong si Yael na makahabol ngayong Pasko para makagraduate na raw siya sa samahan ng mga malalamig ang Pasko. Okay. Kaya naman sa pagkakataong ito mga kapatid, 27 years old po ito mga kausap natin mula sa Bulacan. Yael, magandang tanghali sa iyo, Yael. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Oo, Ako po si Yael. Oo nga, Yael. Bakit naman ganun? Gano'n mo nakatagal kakilala itong si Jenjen? Yes po. Actually po, hindi po talaga kami magka-close. Ay, hindi ba? Magkatrabaho lang po. Opo. Pero kahit pa paano nga, magkakilala, nagkikita kayo, or never pa kayo nagkaroon ng hi, hello, ganyan. Wala pa? Meron na po, pero sobrang saglit lang po. Katrabaho ko lang po siya and sobrang tagal ko na po siyang gusto. Ayan, pero syempre, sa sobrang tagal na yan, gano'n na mga katagal yung pinag-uusapan natin dito? Kasi para sa iba, matagal na yung 1 week. Oo, pero ang tagal na raw nun, ano na raw yung, ang lalim na raw ng pagmamahal sa 1 week. Ayan, pero ikaw, gaano katagal talaga yan, Yael? Crush ko na po siya simula nung first day niya po. Siguro po, 4 years na po. Ba, matagal na nga. Oo, 4 years. Doon sa 4 years na yun, hindi ba niya alam na type mo siya? Hindi po. Hindi po. Wala po akong lakas ng loob gumawa ng first move, ganun. Tsaka dati po kasi, may boyfriend siya. May long-term boyfriend po siya. Pero, nalaman ko po na kaka-break lang niya po. 2 weeks ago lang po ata, ganun. Aba, kaya nabuhayan ka na naman ng pag-asa ngayon? Ha? Nabuhayan ka ng pag-asa? Naku, baka naman sa Pasko, bakene men, beke eko na. Ang makapuesto na mapalapit dito kay Jenjen. Pero papaano yan? Wala ba kayong common friend man lang nitong si Jenjen na alam mo na kahit papaano kung alam mo, totoo naman kasi na effective naman. Oo, magkaminsan yung mga gagamit ka ng tulay. Well, at least yung bang maipakilala ka lang, ma-introduce lang kayo sa isa't isa ba? Oh, meron ba? Wala. Meron po siyang kakilala ko rin po kaso hindi ko rin po ka-close eh. Tsaka wala po talaga akong lakas ng loob kausapin siya kahit sa chat man lang. Sobrang nangihina po talaga loob ko kapag pagdating sa kanya. Sandali, pagdating ba sa pakikipag-jowa, ikaw ay may experience na? Meron Nagka-girlfriend po ka na? dati. Oh. Opo, kaso sobrang tagal na rin po. Parang 5 years ago na po. Matagal na. Ayan, pero 5 years ago ilang taong ka lang noon? 22 years old. Ganyan. Papaano ka ba manligaw noon? Nagkaroon ka naman pala ng jowa eh. Yung naging jowa ko po kasi nun is kaklase ko po siya sa college po that time. And
nasa isang grupo po kami. So, madali ko lang po siya nakakausap, ganun. Ngayon po kasi, iba yung usapan. Hindi po talaga kami nag-uusap. Natural, nasa trabaho kayo. Tapos, ano ba, parehas lang kayo ng department? Magkaiba? Magkaiba po. Kumbaga, sinusulyapan ko lang po siya kapag nakikita ko siya. Naku, mahirap yan. Ganun. Alam mo, Yael, hindi naman sa tinatakot kita, ha? O kasi ako may kakilala rin na katulad mo, na mahina ang loob, yun lang ang akala niyang problema niya. Oo, yung pagiging mahina ang loob sa pagpapakilala at lagi nga lang raw siyang tanaw ng tanaw sa nagugustuhan niya. Ang problema ngayon, nagkaroon na siya ng neck problem. Yung problema sa leeg, nagmukha na siyang giraffe. Humaba na ng humaba yung leeg. Katitingin-tingin lang, kahahabol na, ayan na yung crush ko. Titingin na gano'n. Nandyan na, ayun. Nagka-stiff neck. Di ba? Pero, but kidding aside, humugot ka naman ng lakas ng loob. At least, make friends dito kay Jen Jen. Kaya nga po, gusto nga po sana manghingi ng advice kung ano po yung dapat kong gawin para bago man lang magpasko is kahit maging magka-close lang po kami. Well, of course, ito lang punta tayo dun sa realidad na sabi mo nga magpapasko, ilang oras na lang bago magpasko? 48 hours na lamang. 2 days na lang, Pasko na eh. Ayan, ayoko namang basagin yung trip mo. Siguro, ang pinakamaganda na sana bago magpasko, makabuo ka ng lakas ng loob, makapag-chat ka man lang, 'di ba? Makapag-communicate ka, makapag-hi, hello, kumusta ka? Ngayong may trabaho pa ba kayo ngayon? O wala na? Naka-break na? Naka-break po kami ngayon. Sa 26 pa po yung balik namin. Ayun. Okay, sige. Yun na lang siguro, no, yung pwede nating gawin dyan. Pero, alam mo, merong nasa linya natin. Baka meron siyang pwedeng i-advise din sa'yo. Tingnan nga natin, pakinggan ang hashtag #AstigAdvice nitong si Cholo ng Manila sa kung papaano ba ang gagawin mo, Yael. At pinanghihinaan ka ng loob dito kay Jen Jen. Cholo, magandang tanghali sa'yo. Magandang hapon kayo po. Ano ba sa tingin mo ang magandang gawin nitong si Yael? Matagal na niyang nakikita. Ang problema, ito lang yung katotohanan na 2 weeks ago, nung nabalitaan nitong si Yael na nakipag-break itong babaeng nagugustuhan niya, si Jen Jen. Tama ba, Yael? Tama ba? 2 weeks ago, ano? Yael? Yael? Hello po, sir. Yes po, 2 weeks ago lang 2 po weeks silang nag-break ng... Yun. Sige. Cholo, ano ba ang dapat gawin ni Yael sa ngayon, sa tingin mo? Ako po, siguro gamitin niya ng advantage yung nag-break sila nung jowa niya. Para alapitan niya yung babae. Tapos, pakitaan niya ng magandang motibo at pakita niya hindi niya gagawin. Ginawa sa kanya nung ex niya para magkaroon siya ng advantage. Saka lakasan niya lang yung loob niya kasi walang mangyari kaya po yung pagiging niya nila kasi loob. Hindi niya malalaman yung sarili ng tanong. So, ibig sabihin, maipapayo mo medyo maging agresibo na ang pasok nitong si Yael. Sa pagpapakilala at least, hindi naman sa ligaw agad. Ano ba yung sinasabi mo? Makipagkilala muna o ligaw na agad? Makipagkilala, makipagkaibigan. Alamin niya yung gusto ng tao para gamitin niya. Yun. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, Cholo. Sige po kayo po. Yan. Yan ha. May option kang ganoon. Na kasi nga naman 4 years ka na naghihintay, ikaw naman ilalapit. Basta ito lang rin, ano? Kaya nga tinanong ko kanina si Cholo, sandali, yung pagiging aggressive ba na sinasabi mo na approach ay yung ligaw agad, lapit na dahil may 2 weeks ago pa lang na sila ay nag-break. Confirmed ba yan o baka naman chismis lang? Nakita ko po sa may social media niya kasi friend din po kami sa Facebook. Di stalker ka pa nga ngayon. Totoo?
Oh, kumusta yung mga post niya araw-araw ba na medyo inis doon sa kanyang boyfriend o hindi? Kasi minsan baka naman meron lang siya mga ipinopost, hindi naman pala tungkol sa breakup nila o hindi naman pala talaga sila nag-break ng jowa niya. Nag-post po kasi siya ng nung nakaraan ng po. Parang officially ended, ganun. Tapos mahabang message, ganun. Kaya, nung nabasa ko po yun, sabi ko, pagkakataon ko na. Oh, pagkakataon na. Oh, na makipagkilala siguro. Oh, at yun din ang masasabi ko naman para sa iyo, no. Makipagkilala ka na lang muna. Alam mo, madali nga. Oh, actually medyo sa iba mas madali na magpakilala, makipagrelasyon sa mga taong sa mga taong broken-hearted. Kung i-welcome nga nila kung maghahanap sila ng rebound, pero ikaw ba kung sakasakali in the future matatanggap mo ba kapag halimbawa, tinanggap ka niya, niligawan mo itong si Jenjen. Ang problema, na-realize niya 2 months after, ay hindi, mahal ko pa rin yung ex ko . O kaya naman, teka, napilitan lang akong pumasok sa isang relationship dahil gusto ko lang makalimutan yung boyfriend ko noon. Hindi ko talaga gusto si Yael. Gusto mo ba yung mangyari? Ang hirap po pero siguro po okay lang kasi gustong-gusto ko po talaga siya. Kahit na hindi magtatagal? Ganon? Opo. Pero depende po siguro. Ayan, kasi hindi naman porke pero well, nasa sayo yan, ipinresenta ko lang sa harapan mo. Pero ang pinakamaganda talaga, syempre hindi lang naman yung emosyon ng tao, tsaka para mong para ka magte-take advantage pangit yun. Pangit yun na magte-take advantage ka tapos nabalita mo, uy, nakipag-break na. Uy, eto na, pasok na ako agad. Hindi, ba't hindi mo subukan na makipagkaibigan na muna? Ayan, kasi para mas established yung foundation ng relationship ninyo. Hindi yung bigla ka na lang umeksena nung panahon na broken siya. Ayan, na kunyari ay hindi ko alam na break kayo, hindi ko alam yung pala, ini-stalk mo na, alam mo na kung ano yung nangyayari sa buhay niya at nag-take advantage ka doon. 'Di ba? Dahil sooner or later, magkakaroon din yan ng epekto, magkaroon man kayo ng relationship o hindi. 'Di ba? Papaano nga kapag ka naman confident lang o yung ba mapagsasabihan lang, mahihingahan lang ang gusto niya at hindi niya gusto naman na makipagrelasyon sa iyo, di ikaw naman na mababad trip niyan sa bandang huli. 'Di ba? Ano ba yan? Kinausap pa ako. Naiinis daw siya sa boyfriend niya. Ayaw niya na sa boyfriend niya. Pero ako ang laging kasama. Ako ang laging ganito. Ganyan. Nasumbatan mo patuloy. Sumama loob mo nang hindi naman kayo. Kasi nga nag-take advantage ka lang doon sa butas na nag-break sila ng jowa niya. Which is wrong. Okay? Kung makikipagkaibigan ka, makipagkaibigan ka. Dapat malinis yung intensyon mo mula sa umpisa para kahit bali-balik ta rin ninyo, hindi, nakipagkaibigan ako at nililigawan kita sa ngayon dahil gusto kita. Alam ko noon na meron kang ex-boyfriend, broken-hearted ka, pero hindi yun ang dahilan kung ba't ako pumapasok na at hindi ako sa naiinip. Okay? Kasi alam mo, yung pagkainip, yung pagmamadali, walang magandang naidudulot yan. Yael, kung hindi man siya masasaktan, ikaw ang masasaktan. Isa lang sa inyong dalawa. Okay? Yes po, siguro po, hayaan ko po muna siya mag-heal and umpisahan ko po sa pagkakaibigan lang muna. Yan. For the meantime, be a friend to her. 'Di ba? Maging introduce mo muna yung sarili mo. Mahirap din kasi. Baka nga sabi mo dito, ayaw mo na maging miyembro ng samahan ng mga malalamig ang Pasko. Kapag ka ganito mga panahon, kailangan din you take care of your heart. Hindi yung nagmamadali ka dahil yung season ay ganito, masarap may kayakap, masarap may kadate, may extra time tayo, makapagliwaliw, magaganda ang mga pasyalan, 'di ba? Maghahanap ka na makakarelasyon. Nang dahil lang doon, mababaw yung dahilan mo. Pero kung maghahanap ka talaga ng makakarelasyon kahit pa nga ganitong mga panahon na masaya ang paligid o kaya kahit na nag-uulan diyan, nagbabagyuhan, mamahalin mo pa rin,
it must be real love. Kapag ganun na talaga ang nararamdaman mo. Okay? Ayan, at syempre, nako, eto, Merry Christmas, pa-shoutout muna sa wifey ko, katulad nito, di ba? Na si Erna Fernando. She's watching right now. Hello, Ate Erna. Ayan, from Kuya Hernando Fernando. Maganda rin ang mga payo niyan, ano? Kahit na lalo nung nagtatagal ang relationship, sa maganda o sa hindi magandang sitwasyon, yun ang mga totoo talaga. Huwag ka magmadali, Yael, ha? Sabi mo, bago magpasko, hindi naaabot yan. Pero ano ba ang gusto mo namang sabihin para dito kay Jen at sa sarili mo rin para lumakas yung loob mo? Ano ba sa tingin mo ang magandang gawin ng isang Yael na makapagpakilala na at least kay Jen? Go, Yael. Yes. Jen, kung naririnig mo to, gusto ko lang sanang makipagkaibigan sa'yo, magkakilala man lang tayo, and tutulungan kitang maging masaya ulit. And sa sarili ko naman po, sana hindi na ako maging torpe, maging mahiyain, kasi sobrang dami pong nasasayang na opportunity, and wala naman pong mawawala kapag itatry ko siguro. Yun lang po. Yan. Alam mo, masarap sabihin yan sa sarili mo, humarap ka sa salamin at ikaw mismo ang kasi wala namang makakapagpabago sa'yo kundi ikaw lang rin. Kahit anong sabihin ni Kuya Poy na lakasan mo loob mo, na lumapit ka, dapat buo ang loob mo. Wag mong pagdudahan ng sarili mo. Hanggat hindi ikaw ang nagsasabi niyan at hanggat hindi ikaw ang nakaka-feel niyan, nakakaramdam niyan, ay hindi mangyayari yan. Kaya sige, magdasal ka, palakasin mo loob mo. Kung wala ka namang masamang intensyon, bakit ka naman mahihiya? Okay? Ganun lang yon, Yael. Okay? Yael. Ayun, sige, kala ko kinakausap mo na agad yung sarili mo. Mamaya naman, pagkababa natin ng telepono. Okay? Maraming salamat si Yael ng Bulacan. At syempre, eto, ang mga dalawa munang mabibiyayaan natin ng 250 pesos na cash. Sina Cholo ng Manila at si Junri Borata. Ayan, congratulations sa inyo. Meron kayong tag 250 pesos na cash. Pipigilan mo ba ang taong may crush na crush sa'yo kapag taken ka na? Paano kung pogi? Paano kung maganda? Paano kung type mo rin pala? Pipigilan? Talaba. Eto na nga po ang inyong mga kasagutan, mga kapatid, ha? Sabi ni Romulo Argonahota, kung tapat ka sa asawa mo, kayang-kaya mong pigilan yan. Isa sa mga pagsubok yan, ha? Kung gaano ka ba katapat sa kanya. Kung may, kung meron kang, kakontentuhan, ayan, sa sarili mo, hindi mo yan magagawa. Okay lang naman na may magkagusto sa isang tao, naturally, may humahanga. Pero ang hindi okay, yung papatulan mo pa. Yung i-entertain mo pa siya. Hindi porket type ka, crush ka, ay pakembot-kembot ka na rin dyan. At magpapakita na rin ng motibo na gusto mo rin siya. Ayun. Thank you, Romulo. Ayan, si Ana Erica Dizon. Syempre, sabi niya, wag na lang pansinin. Pagsabihan na lang po siya na, uy, teka, taken na ako, ha? Magagalit yung asawa ko. Crush, ano to? Okay lang yung may crush, tamang paghanga lang, wag lang lalabis doon. Ayan. Ito naman si Sarah Bell Torregosa. Sabi niya, base sa experience ko, ramdam ko kapag ka interesado yung guy sa akin, dumada moves yan, Pero syempre, dahil taken na ako, iiwasan ko siya. Hindi ko nahihintayin na lumala pa yung sitwasyon. Yung iba kasi, kahit alam na nila na taken na sila at may nagkakakrush sa kanila, pinapatus pa, tinetake advantage pa. Minsan pinapansin din para lang pagkakitaan or else type nga rin. Ayun, gusto rin. Yun ang sinasabi. Kaya naman pala, pigilan mo nga yan. Wag, yaan mo nga siya. Type ko siya. Yan, ganyan yung nung iba, no? Silently, hindi na lang nila sinasabi.
Ayan, sabi niya Sonia Soto, para sa akin ako, it's a no kasi siya lang naman po ang may crush sa akin eh. Hindi naman po ako. At alam ko naman po sa sarili ko na taken na ako kaya hindi ko na po siya papatulan. Oh, ayan si Mark Anthony ate, sabi niya taken na ako at may mga anak na ako kaya iiwasan ko na lang ang magkasala pa. Okay, ayan si Lynn Amerol, mahirap pong pigilan ang nararamdaman ng tao pero kusa lang din naman po yan na mawawala lalo na kung taken naman na yung tao na crush mo. O kaya kung ako siguro hayaan ko na lang siya hanggang sa mawala yung paghanga na yon. Okay? Ayan, iba-iba nga po ang kasagutan ho talaga dyan at iba-iba naman din talaga ang style mga kapatid. Yung iba kasi kapag ka hindi mo pinapansin, halimbawa ay type ka nga, crush na crush ka, pa-cute dito, pa-cute dyan, kahit na alam na taken ka, kahit sinabi mo na, hindi titigil yan. Lahat naman, mga tao tayo napapagod din. Titigil din. Okay? Ayan, pero yung iba sadyahong mga makukulit, kailangan ikaw din ay mas matatag naman doon sa makulit na yon para wag kang mahulog doon sa kasalanan. Okay, pero kung ikaw naman yung taong may crush doon sa tao na taken na, maghunos dili ka. Ito yung sinasabi natin, baka masabunutan ka na lang dyan nang wala sa oras. O kaya naman, kung kayo ay lalaki, baka biglang may manakit sa'yo nang wala sa oras, di ba? Biglang may kumumpronta sa'yo, tapos magtatanong ka, bakit? Anong ginawa ko? Di ba? Makulit ka. Di ba? Makulit ka kasi, brad Makulit ka kasi, te. Kaya ka nakalbo Diba? Dahil nga, pag taken na, okay lang yung may crush. Pero yung iba nga kasi, ipinopost pa sa social media na crush ko si ganito. Okay lang kung celebrity yan. Kaya nilang i-handle yan. Diba? Pero yung iba ka-office mate. Yung iba naman ay kakilala. Yung iba kapitbahay. Yung iba kaibigan. I don't know. Basta ganyan, ipopost mo pa. Teka lang. Kung taken na, respeto naman doon sa karelasyon ng tao at doon sa tao mismo. Dahil yung iba naman, nagiging ikaw pa ang dahilan ng awayan ng dalawa. Dalawang tao, hindi maganda yan. Para ka na ring nanira ng relationship. Okay? Nang dahil sa akala mo, nakakatuwa yung nararamdaman mo. Control your emotions. Okay? Okay lang ang humanga, hindi po natin mapipigilan yan, pero maging responsable tayo sa ating mga aksyon na gagawin ukol dito. Dear Kuya Poy, wala pang isang taong namamasukan bilang kasambahay sa amin si Ate Mercy. Pero napakagalante kung manlibre siya sa aming pamilya. Ako po si Alexa, 31 years old, may kinakasama at kasalukuyang nakatira dito sa Laguna. Alam kong ilang araw na lang bago magpasko, Kuya Poy, pero hindi ibig sabihin nito ay masaya ang pagsalubong namin. Sa totoo lang, may nakuha kaming kasambahay. Hindi namin siya nakuha sa agency. Siya po si Ate Mercy na inirefer lamang sa amin ng isang kakilala. Mabait naman si Ate Mercy. Itsurang bagets din at kung hindi ako nagkakamali ay nasa 20s lang din naman ang edad niya. Wala pang asawa itong si Ate Mercy. Wala ring anak kaya nga sa tuwing day off niya ay pinapayagan namin siyang makipagkita sa mga kaibigan niya o makipag-date. Ayaw naman namin siyang maburo lang sa loob ng bahay. Bukod sa live-in partner kong si Jonas, ay kasama rin namin sa aming tahanan ang aming magulang. Ang totoo nga niyan, ang pinakatrabaho lamang ni Ate Mercy ay ang maglinis at ang magluto. Pagdating kasi sa paglalaba ay kami na ang gumagawa nito ng partner ko. Kumbaga, para less hassle na rin sa mga biyanan ko at para may kasama at mag-asikaso rin sa kanila kapag ka nasa trabaho kaming dalawa ni Jonas. Okay naman nakatrabaho itong si Ate Mercy. Hindi ko namamalayan na halos 1 taon na pala siyang namamasukan sa amin bilang kasambahay. Pero sa period na yun, Kuya Poy, ay may kakaiba akong napansin sa kanya. Bukod kasi sa pamamasukan sa aming bahay ay wala naman siyang ibang trabaho. Pero isang malaking question mark sa akin ay kung bakit sa tuwing lumalabas kaming pamilya ay madalas na nakakapanlibre sa amin si Ate Mercy. Hindi ko alam kung bakit niya yun ginagawa.
at kung saan nanggagaling ang perang ginagastos niya. Sinabihan naman namin siya, Kuya Poy, na baka nababawasan pa yung perang ipinangsisweldo namin sa kanya. Pero sa kabila niyan ay patuloy pa rin siya sa pagpipilit na siya na ang sasagot sa aming mga kakainin. Noong una, pakiramdam namin ay hindi na rin talaga kasi iba si Ate Mercy sa aming pamilya. At dahil nga sa kabutihang ipinapamalas niya sa amin, ang totoo niyan, balak na nga naming dagdagan ang sweldong ibinibigay namin sa kanya. Kuya Poy, akala ko ako lang ang nakapansin sa galanteng panlilibre sa amin ni Ate Mercy. Yung pala, maski ang kinakasama kong si Jonas ay napansin na rin ito matapos ang makailang beses nitong panlilibre sa aming pamilya. At dahil nga dyan, nagdesisyon kaming magpakabit ng CCTV sa iba't ibang sulok ng aming bahay nang hindi alam ni Ate Mercy para malaman na nga namin kung saan ba nanggagaling ang perang ipinlilibre niya at para mapanatag na rin ang aming kalooban. Pero makalipas lamang ang ilang araw pagkakabit ng CCTV sa loob ng aming tahanan, dito na nga ako nanlupaypay, Kuya Poy. Nakakalungkot isipin na ang perang pinanggagastos niya sa amin ay mula pala mismo sa mga kinukupit niya sa pensyon ng tatay ko every time na naglilinis siya sa kwarto. Masakit lang, Kuya Poy, pero sa tuwing naglilinis si Ate Mercy sa kwarto ay sinasabay niya rin pala ang pagkupit niya sa pensyon ng tatay ko sa mismong belt bag nito. Grabing sakit ang nararamdaman ko, Kuya Poy, habang pinapanood ko ang kuha sa CCTV na yun. Sinubukan kong sinubukan namin kumprontahin ang kinakasama ko si Ate Mercy, pero laking gulat ko nang isagot niya sa amin ni Jonas na nakinabang naman daw kami sa mga inilibre niya sa aming pamilya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko matapos kong marinig sa kanya ang mga katagang yun. At sa tindi nga ng galit ko, ay agad naming pinalaya si Ate Mercy sa aming bahay. Kahit magpapasko, Kuya Poy, ay walang paglagyan ang nararamdaman kong sama ng loob sa kanya. Hanggang dito na lamang ang kwento na ipapadala ko sa inyong programa. Umaasa po ako na sana ay mabigyang linaw ang problemang dinadala ko sa aking dibdib. Maraming salamat at more power pa sa programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Alexa. Dear Kuya Poy, Alexa, alam mo, lalo na nga sa ganitong mga panahon, at lalo na masakit at para bang tayo mismo ang nagbibitbit nung bigat sa dibdib natin na magpalayas ng isang tao na para bang naging bahagi na ng ating pamilya. Nga lang, yung katotohanan na siya ay namamasukan nga, hindi yon yung question doon 'di ba? Yung tiwala na ibinigay sa kanya. Oo, dito kay Ate Mercy, yun yung nakakasama ng loob. Sa isang taon na pinagsamahan ninyo, napalagay na yung loob ninyo at kumbaga alam ko sa sarili mo, Alexa, nararamdaman mo yung panghihinayang na sayang kung hindi naman talaga ginagawa ni Ate Mercy yan, okay siyang kasama 'Di ba? Maganda na sana ang relasyon niya sa aming pamilya, 'di ba? At ngayon lang talagang emotions are high, lalo na nga at magpapasko, naaawa ka pa rin sa kanya. Pero, tama lang rin naman ang inyong desisyon na palabasin na nga sa loob ng inyong tahanan ng isang tao na hindi naman wala ring remorse, wala ring pagsisisi sa kanyang ginawa at sabi mo nga ang binanggit pa ay bakit? Nakinabang din naman kayo doon sa mga ninakaw ko. Aba, hindi magandang pangangatwira niya. Hindi normal yan. Oo, kaya naman Alexa, sa ngayon, ipagdasal na lang natin na sana nga ay magbago pa itong si Ate Mercy at sana nga makahanap siya ng matinong trabaho at lalong-lalo na magpakatino na rin siya sa buhay. Dahil aanhin mo ang sipag, aanhin mo ang pagiging maayos, aanhin mo ang magandang pakikitungo kung hindi ka naman pala mapagkakatiwalaan kapag ka ikaw ay naiiwan
iwan na mag-isa sa loob ng isang tahanan. Wala rin yun. Burado ang lahat ng yun. Okay? Sa ngayon, i-celebrate na may ngiti sa inyong mga labi dahil blessing in disguise pa rin yan, ano, Alexa? It could have been worse. O, yun pa rin ang lagi nating isipin. Baka mas malaki pa, baka mas marami pa na mga nanakaw o nangyari. O kung sakaling pagtatagalin pa si Ate Mercy sa loob ng inyong tahanan. Pero sa ngayon, ang alam ko, aba ay marami ang natuto at nakarelate din sa iyong kwento. Kaya maraming salamat, Alexa. Dear Kuya Poy, At syempre, ito na nga rin po ang pagkakataon para naman i-congratulate na nga natin at ipamigay ang huling 250 pesos na cash mula sa ating programa. Congratulations to you, Alexa ng Bulacan. Sa iyo na ito ang ating 250 pesos. O papaano, dito na rin po kami magpapaalam para sa H2H, Heart to Heart. Bukas po muli, magkarinigan po tayo alas 12 ng tanghali. Kasama nyo nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy dito sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.